Hey, what's up? This is Rain Manguera, back again for another video. Dito again tayo sa kabilang channel. Yun nga, kaya na pinangako ko this week, pag-uusapan natin is kung paano mapapaspeed up ang ating mga Windows PC laptop. Applicable to, and mas applicable to sa mga low-end talaga. Pero kung gusto nyo rin pabilis yung mga high-end nyo, di pwede nyo rin naman gamitin to. Wala namang kaso, basta pwede to sa inyo. Basta Windows user ka, kasi pang Windows lang naman to, kasi Windows lang naman ang gamit ko din na PC. So yun, kung interesado ka, tara, umpisa na natin. So yun, paano papabilis ang mga computer natin, especially sa mga low-end PC? So unang-una is uninstall bloatware. Ang uninstall bloatware is tatanggalin mo yung mga naka-install na ng mga apps na hindi mo naman kailangan, lalo't kabibili mo pa lang ng computer mo or laptop. Usually ang dami niya nakalagay dito, pero sa napapansin nyo, akin wala na halos naman. Pero in case lang na magtatanggal kayo, mag-uninstall kayo ng bloatware, puntahan nyo lang yung app na gusto nyo gawin, tutukan nyo lang, tapos right click nyo lang yung uninstall. Okay, mano-mano yan, hanapin nyo lahat hanggang dulo. Kung hanggat maaari, maubos nyo yung mga hindi nyo lang gagamitin na wala kayong balak gamitin. So uninstall nyo lahat ng bloatware. Ngayon, kung okay lang sa inyo mag-type ng konting script, konting command, meron pang isang way, mas mabilis to actually. Click nyo lang yung Windows PowerShell admin. Applicable to sa Windows 10. Windows 10 lang muna. Maya ng konting Windows 7. Windows 10, kung Windows 10, kasi alam ko, mostly naman ng mga user ngayon Windows 10. Pero dahil nga low-end ang PC mo, baka malamang gumagamit ka rin talaga ng Windows 7. Mamaya ng konti yan. So Windows 10 muna. Click mo lang to, PowerShell. Again, right-click, PowerShell. Yung admin. Then, type mo ang command na to. Yan, ito. Iiwan ko to sa video description sa baba. Hanapin nyo sa video description baba. Tapos, copy nyo lang. Tapos, i-paste nyo rito sa PowerShell. Dapat merong PowerShell na nakalagay PS. Ibig sabihin PowerShell yun. So, yun. Kung in case na hindi PowerShell yung nakalagay dito, hindi PS na nakalagay dyan, type mo rito PowerShell. In case lang just in case. Para lumabas ng PowerShell na yun. Typically, mapapalitan na yun ng PS. Kung hindi pa PS na nakalagay, like kunwari CMD yung nakalagay. So, kailangan blue yung lalabas. Yun ang pinaka-point. So, yan. Copy nyo lang to. Itong command na to. And then, paste. Ganun lang. Pagka-paste, press nyo lang yung enter button sa keyboard nyo. Integral ng konti. Kukonek yan sa server ng GitHub. Thank you nga pala sa GitHub kasi galing ito sa GitHub. So, yun nga pala. In case na hindi ko nabanggit, kailangan may internet kayo rito, online kayo, para ma-access nyo to. Otherwise, kung wala kayong internet, gamitin nyo lang sinabi ko kanina na mano-manong uninstall. Pero kung may internet kayo, kahit mabagal pa yan, maliit na file lang naman kasi to, kaya na yun ng mabagal na internet. Yun. Copy nyo lang tong command na to na iiwan ko sa video description sa baba. Copy rito, paste, press enter. Lalabas to. So, pag lumabas na to, ito ang pinaka-importante lang naman dyan. Yung remove all bloatware at saka itong remove bloatware reg keys. Kasi pag ni-remove nyo to, meron pang may iwan yan sa registry keys. So, remove nyo rin to. The rest is kayo nang bahala kung gusto nyo. Kung gusto nyo i-disable si Cortana kasi hindi nyo naman ginagamit si Cortana or yung PDF takeover ng Edge browser, or kung hindi nyo ginagamit ang OneDrive, uninstall nyo. Kung ginagamit nyo kasi is Google Drive, Dropbox, yun. Uninstall nyo na lang to. Tapos, enable dark mode, install, so on and so forth. Yan. Depende sa inyo na yung bahala. Pero, importante lang naman dyan is itong remove all bloatware tsaka itong remove bloatware edge keys. Alright? Pagtapos na kayo, close nyo na lang yan. Ngayon, lipat tayo sa pangalawa is increase page file. Dito, pwede nang gamitin pwede na to kay Windows 7 and even Windows XP actually. Pwede na rin to. Ang gagawin nyo lang is, punta kayo sa control panel. Para makapunta kayo control panel, type nyo sa run. Type nyo lang yung control panel yan. Tinype ko na actually. Yun. Click nyo lang yan. Punta na kayo sa control panel. From control panel, kung nakapasok na kayo sa control panel, click nyo system. Pasok nyo ng system, punta kayo ng advanced system settings. From advanced system settings, punta kayo ng advanced. Tapos punta kayo ng under performance settings. Tapos punta ulit kayo ng advance. Sundan yung maigi hindi pwedeng Tapos ito, change. Ang nakalagay dito nung una, siyempre napalitan ko na. Nakalagay lang dito, usually kasi nilalagay lang ni Windows dito by default is 1 gig lang.
1 gig na paging file. Ang pinakagamit actually ni paging file is kung bakit mas maganda pinapalaki siya is kung 2 GB lang ang RAM mo or 3 GB, ang paging file is parang magiging virtual RAM siya. Hindi siya literally na dadagdagan niya talaga yung RAM mo. Parang ang magiging papel nito is magiging buffer siya. Just in case na masyadong marami kang instruction na pinadala, like dahil masyadong inopen ng mga apps, so on and so forth, na medyo lagpas na sa capacity na 2 GB lang na RAM, magiging buffer lang siya. Magiging parang imbakan lang ng mga instruction na hindi kaya agad na i-process ni 2 GB RAM. So, 1 GB lang RAM siya. So, typically, kapag masyadong marami kang ginagawa, like ang dami mong tabs na ino-open, pinipilit mo, 2 GB lang naman ang RAM mo, yun, magiging buffer siya. Yan. So, ang gagawin mo, para from 1 gig, gawin mo siyang 3 gig. Itanggalin mo yung, usually may check dito by default, kasi yun nga yung automatic, yung 1 gig lang na virtual RAM, yung paging file. Tanggalin mo yung check diyan, tapos click mo custom size. Tapos from custom size, itaas mo lang siya dito. Ayan, ikaw ang pipili. Usually, mas maganda, ang pinaka-advisable lang dyan, gawin mo lang siyang 3 GB at saka 4 GB sa maximum. 3 GB minimum, initial, 3 GB initial, 4 GB sa maximum. Yun, custom size, 3,000. Bakit 3,000? Kasi MB na siya. So, another 3 digits will add another MB. So, 3 GB. So, 4 GB maximum size. Okay? Tapos, click set. Click nyo and don't forget to click that. Then, okay. Tapos, i-require ka niya mag-restart actually. So, i-restart mo yung computer para mag-take effect yung ginawa mo. Restart your computer. Tapos, idadagdag ko lang din. Actually, wala siya sa list pero bigla ko lang naalala. Makakadagdag din actually sa bilis itong dito pa rin sa performance. Makakadagdag yan kung i-click mo sa adjust for best performance. Hindi na nga lang magiging smooth yung font pero sobrang smooth na siya, mawawala yung mga animation na parang katumbas siya ng force GPU rendering sa Android. Pag-click mo, labas agad, wala na yung dudulas-dulas pa, kunwari mag-i-slide pa yung folder, yung app na inan. Wala nang ganon, diretso open na siya agad. Okay, pwede mo siyang i-activate na, pero gusto mo maganda pa rin yung font mo, activate mo siya. Tapos ito, i-click, lagyan mo lang ito ng check. Kahit ito na lagyan mo ng check, yun, magiging smooth pa rin yung font mo. Next is delete temp files, temporary files. Para ma-delete mo ang temporary files, applicable to sa lahat ng uri ng Windows XP hanggang Windows 10. Punta ka lang ng run, click mo tong run. Again, right click dito sa baba, right click, click run. Tapos type nyo %temp%. Yan lang gagawin nyo. Okay nyo, then mag-open yung temporary files folder. Kung matagal-tagal nyo na nagagamit ang computer nyo, sigurado ang daming laman nito. Aabot na yan ng gig. Ilang gig din nagkukonsumo niyan. So, basura yan actually. Hindi nyo kailangan yan na i-keep. So, ang gagawin nyo, burahin nyo lahat. Burahin nyo lahat yan. Yung i-allow na mabura, burahin nyo. Kung paglalabas ng try again, huwag nyo na ipilit. Skip nyo na lang yan. Pero kung magpapabura siya, okay, good. Kasi technically mga basura tong nandito sa folder na to. So, mas maganda ginagawa nyo to, binubura nyo ang laman nito at least once a week. At least once a week kasi dumadami at kumukonsumo yun ng space. Ngayon, kung gumagamit kayo ng SSD na 128 GB lang, mahalaga yung per gig, yung gig na nagagamit na mawawala. So, mas maganda, kiniklear nyo yan. Okay? Yon ang delete temporary files. Ang pinaka-purpose niya is para sa boot yun. Mas bibilis ng konti ang pag-boot nyo. And speaking of boot, pupunta tayo sa pang-apat, which is another din, pang-boot din. On boot, activate all processors. Okay? Again, ang epekto nito is sa boot lang din. Yung pagka pindot mo ng power button, mas mabilis siyang makakarating sa desktop, sa Windows desktop. Kapag ginawa nyo to. So, ang gawin nyo, run ulit. This time, ang itatype nyo naman is msconfig. Yan. Specific msconfig. Then, press enter. Marami na nakakaalam nito, I'm sure. Pero yun nga, kung hindi nyo pa alam kung anong pinaka-purpose nito is actually para lang sa boot up. Hindi to siya pang overall system. Sa boot up lang. So, palitan nyo to kasi usually nakalagay dito is 30 seconds. So, gawin nyo, 3 seconds lang, apply. Tapos punta ka sa advanced option. Ito, box na to. Click nyo to, lagyan nyo ng check yan, make sure naka-check yan. Tapos, pagka na may check na yan, i-activate nyo lahat ng processors.
Lahat. Promise, mas mabilis mag-boot ang computer nyo na low-end. Especially kung dual core lang kayo. Typically kasi nakalagay dyan 1 lang eh. So, kapag inactivate mo yung dual core or quad core na capacity ng processor mo, mas mabilis siya makakapag-boot. Okay? The best yan. And another thing, sa services naman, punta ka dito services, katabi lang din ng boot, i-click mo tong hide all Microsoft services. Tapos lahat ng nakalagay dyan, pwede mong itanggalan ng check. Don't worry, hindi ma-uninstall yung mga nakalagay dyan. Ang mangyayari lang dyan is malilipat sila sa manual. Kasi sa ngayon, naka-automatic siya. So, lalagay mo lang siya sa manual. Kaya kunwari, ayaw mo nito. Itanggalin mo yung check. Ito, yung Steam, ayaw mo na nag-open agad siya pagkabukas ng Windows. Lagay mo lang ng check. So on and so forth. Ganun lang. Pag tinanggalan mo ng check, malilipat siya sa manual start. Hindi na siya auto start. Alright? Ngayon, ang pang-5 na i-activate natin is yung Ultimate Performance Mode. Ano ang Ultimate Performance Mode? Sa Ultimate Performance Mode, kapag ka-inactivate mo to, laging active ang lahat ng processor mo. So, kung naka-laptop ka, medyo hindi siya advisable kasi malakas sa battery ito. Pero kung naka-desktop ka, okay lang kasi may nakakabit ka naman lagi sa outlet. Yun nga lang, malakas nga ng konti sa kuryente. Kasi, isa-set mo ang mga processor na laging naka 100% or naka boost mode, parang ganun, boost mode. So, paano to i-activate? Punta ka pa rin ng control panel. Again, type mo control panel dito. Control panel. Punta ka ng control panel. Then, punta ka ng power options. Hanapin mo yung power options. Okay? Kung napapansin nyo, naka-activate na yung Ultimate Performance ko. Paano siya i-activate? Okay? Paano siya i-activate? Ang gagawin nyo is, punta kayo ng PowerShell ulit. Itong admin na to. Yan. Typically kasi, kapag hindi pa siya activated, makikita nyo lang itong balance, high performance, tsaka power saver. Nakatago itong feature na to. Okay? Usually, ang pinaka-the best mo magagawa is yung high performance, which okay naman in its own. Pero kung gusto mo talaga na i-unlock yung lagi siya naka-boost mode, lagi siyang, hindi siya overclock mode. Boost mode lang, ika nga, naka 100% mode lang. Ang overclocking yata is siyempre pang 110 or 120% dyan. Pero i-activate mo to is punta ka ng Windows PowerShell, yung admin, and ita-type mo itong command na to. Ito. Don't worry, iiwan ko rin to sa video description sa baba. Hanapin nyo lang, copy nyo lang, and pag copy nyo lang yan, then paste nyo rin dito, paste yan, ctrl-v, paste yan, tapos enter. Pagka-enter nyo, activated na yung ultimate mode. So ang gagawin nyo is i-restart nyo yung computer. Pagka-restart nyo ng computer, balik kayo sa control panel. Type nyo ulit, control panel. Ito, type nyo yan. Punta kayo, tapos diretso ulit kayo sa power options. Lalabas na itong ultimate performance na mode na to. Click nyo lang yan, and yan na yung gagamitin nyo. Ang magiging effect nga yan is, yun, laging naka 100% mode yung lahat ng processors mo. Again, hindi siya advisable sa mga laptop kasi malakas siya sa kuryente. In short, malakas din siya sa battery. Pero kung naka-desktop mode ka naman, okay lang siya kasi naka-outlet. Yun nga lang, expect mo na malakas siya ng konti sa kuryente. Pero hindi naman significant na malakas sa kuryente. Next is, yung pang-anim, install only one antivirus. May video na tayo dito actually. Mayroon akong video nito tungkol sa bakit hindi talaga pwede na mag-install ng dalawang antivirus. Ako, usually, isa lang antivirus ko. Ngayon, ang gamit ko is Bitdefender. Pero ang ginagamit ko talaga is yung 360 total. So, yun. Always maintain na isa lang ang antivirus. Alam ko na, baka tinatanong nyo, meron namang built-in antivirus si Windows 10. Actually, Windows 7 to Windows 10, meron built-in antivirus. Yun yung Windows Defender. Okay lang naman yun. Pwede kung yun ang preferred nyo. Ako kasi, hindi kasi yun ang preferred ko. So, yun. Kung tutusin, pwede nang wag na kayo mag-install ng antivirus. Lagi nyo babantayan yung program files nyo. Program features. Lagi nyo babantayan itong program features nyo. Tapos tingnan nyo kung mayroong mga dadagdag na antivirus. Like, kunwari, McAfee, yun, nagdodoble-doble. Pagka nagdodoble-doble kasi mga antivirus nyo, bumabagal yung computer. Kasi ang naapektuhan dyan, malakas kasi sa processor ang mga antiviruses. So, kung marami kayong antivirus app, ang daming gagamit ang processor, laging bugbog si processor,
laging busy, yun, mararamdaman nyo yung pagbagal pag masyado na kayo maraming binubuksang app or nag-open kayo ng app na demanding sa processing power. So hanggat maaari, bantayan nyo na isa lang ang antivirus nyo. Kung may ibang gumagamit ng computer nyo, lagi nyo checkin yung programs and features kung may mga na-install sila na aksidenteng na-install ng mga antivirus. Alright? Sunod is use light web browser. So, alam naman natin na malakas sa RAM si Google Chrome. Pero pinaka-reliable talaga na web browser is si Google Chrome. Hands up kay Google Chrome. Hindi ko naman kino-question yung pagiging reliable ni Google Chrome. Kaso nga lang, for low-end PC, low-end na mga laptop, medyo naghihingalo siya sa Google Chrome. So, may alternative naman ako na i-recommend sa inyo, pero hindi ko siya masyadong i-recommend like highly recommended. Basic recommendation lang, as alternative lang. Pero the best pa rin, again, the best pa rin talaga si Google Chrome. Ang may advice ko sa inyo is si Opera GX web browser. GX to, hindi to normal na Opera browser. Magkaiba yung Opera browser, iba naman tong Opera GX. Parang ito yung Opera browser na for gaming. Napapansin nyo, itsura pa lang, pang gaming na. Kung bakit ito ang nirecommend ko is dahil meron siyang GX control. Ano meron sa GX control? Sa GX control kasi, pwede mong kontrolin kung ano lang, kung ilang percent lang ang pwede niyang gamitin na RAM, gamitin niya na CPU, at gamitin niya na internet. Like kunwari, this one. Sinet ko, inactivate ko yung RAM limiter. Sinet ko lang siya na hanggang 2 GB lang ang pwede niyang gamiting RAM. Pwede mo siyang ibaba actually hanggang 1 GB. Nakita nyo? 1 GB. Kapag kasi naman sa 1 GB, 1 GB lang talagang gagamitin niya. Lalo kapag kinalig mo tong hard limit na hindi talaga siya pwede lumagpas sa 1 GB. So, sinet ko siya sa 2 GB lang sa akin kasi may extra pa naman ako na may spare. Pero sa inyo, sa mga low-end, pwede nyo iset sa 1 GB RAM. Hindi siya lalagpas sa 1 GB RAM. Yun nga lang, kapag ginawa nyo yun, kailangan 1 to 2 tabs max lang. Kasi, kapag dinamihan nyo masyadong tabs, magka-crash naman si Opera GX. Magka-crash siya, promise. Kapag masyadong maraming tab or demanding masyado yung tab na in-open nyo. So, yun, bantay-bantay nyo, observe nyo lang din. Sa ngayon, on my experience, hindi siya ganun pa ka-stable at saka nagka-crash siya kapag nakalimutan ko na hindi niya nga pala kaya na masyadong maraming tabs tapos sunod-sunod ako nag-open ng tabs, magka-crash siya bigla sa akin. So, yun, kapag ginamit nyo to 1 to 2 tabs lang para malimit nyo yung sa RAM. Yun, ganun din sa internet. Kung sobrang bagal na internet nyo tapos marami kayong gumagamit, ito ang ipagamit nyo sa mga iba't ibang computer na sa bahay nyo. Dito, pwede nyong i-limit yung internet lang kasi. Saan ba? Ito, i-activate yung network limiter. Tapos kayo yung pipili kung gano'n lang kabilis yung gagamitin ng web browser. So, pwede to sa mga maraming laptop sa bahay. Tapos hindi naman gano'n kalakas ang internet. I-network limiter nyo. So, kayong lahat, iset nyo kung ano lang yung papasok sa mga bilis na mga internet nyo. Very useful to, promise. I-test nyo na lang din tapos i-browse nyo yung mga iba pang features. Hindi ko pa siya totally 100% na gagamay, pero so far, nagamit ko na siya. Ito nyo naman, na-set ko pa yung mga gigabyte niya. Ganon din sa CPU Actually, sa CPU, asan ba yung sa CPU? Yeah, meron din siya. Kung ilang percent lang gusto mong paggamit sa kanya, sinet ko siya sa 25% lang. Hindi siya pwedeng gumamit more than 25% ng CPU ko. Gets nyo? So, ang dami niyang purpose, ang dami niyang use. So, check nyo na lang. Opera GX web browser. Iwan ko yung link nito sa video description sa baba. Next, change auto start apps to manual. Ito, mas maganda kasi ginagawa nyo rin to. Yan. Para mapabilis, hindi lang yung boot up actually, and sa overall experience, sa overall performance din ng computer. Kasi, kapag meron kayong mga apps na tumatakbo sa background, na naka-auto start na agad pagka-boot, pagka-open pa lang ng Windows, syempre, trabaho na yun. Dagdag trabaho na agad yung kay processor, kay RAM, so on and so forth. So, mas maganda, i-set nyo siya sa manual mode. Para ma-set siya sa manual mode is, click kayo dito sa tab, tapos open nyo yung task manager. Usually, lalabas dapat to ito. Yan, pag lumabas na yan, click nyo startup. Itong startup button na to. Tapos, lahat ng mga ayaw nyo tatakbo agad ng automatic sa background, i-click nyo as disable. I-disable nyo. Don't worry, hindi matatanggal, hindi ma-uninstall ang apps na yan. Malilipat lang siya sa manual mode. Like, kung kailan mo siya i-click, dun lang siya
mag-open, mag-i-start. Unlike kasi kapag naka-enable siya, pagka open ng Windows, tatakbo na siya agad sa background, which is dagdag trabaho na agad yun sa mga compute, sa mga processor natin at RAM. Unlike kung ilalagay natin siya sa to disable, ito to. Opera browser ko, sinect ko sa disable, itong Steam, disabled, Windows Security Notification disabled, yan. Iwan nyo lang yung mga gusto nyong iwan na naka-enable, kasi gusto nyo tumatakbo sila sa background agad, start, tapos disable nyo na yung iba, the rest. Yung alam nyo hindi nyo naman kailangan at hindi nyo naman gagamitin, set nyo sa disable. So yun, mas bibilis ng konti ang boot speed, yung pagbo-boot, and yun nga, mababawasan nyo naka-auto start na tumatakbo sa background na hindi nyo naman kailangan. Sunod, ang pinakahuli sa lahat is, syempre, iba pa rin yung kung mag-upgrade talaga kayo ng hardware. Okay? Upgrade hardware. Get more RAM kung possible, kaya naman pa ng budget nyo, is bili kayo ng dagdag na RAM, start kayo sa RAM, kasi talagang ngayon sa online class kasi ngayon, mas ang laking tulong na mas malaki ang RAM, like minimum of 4GB RAM, general use is 8GB RAM. Kung gusto nyo malaman more about sa RAM, meron akong video nyan kung paano mag-setup ng RAM at saka kung ano yung mga bawal at hindi pwedeng gawin, hindi pwedeng gawin sa pagbili ng mga RAM. So, meron tayong video niyan. Iwan ko sa video description sa baba. Tapos, kung meron pa rin kayong extra budget, mas maganda kung lipat kayo sa SSD. Kasi SSD is 3 to 5 times faster than HDD. So, yun nga. Sabi ko na sa video ko dati dun sa kabilang channel, once you tried SSD, you will never go back na sa HDD. Okay? SSD. Gumamit kayo lagi sa laptop, mas maganda the best kung lipat kayo sa SSD. Kung computer naman kayo is pwede namang sa desktop naman kasi pwede hanggang 4, normally hanggang 4 na hard drive or SSD. So kung may HDD na kayo, pwedeng gamitin nyo na lang siya storage na nasa loob ng computer ng CPU nyo, and SSD for Windows kung doon nyo ilalagay yung system. Ngayon, kung meron pa rin kayo another pa na extra budget, maganda kung bibili rin kayo ng dedicated na video card. Applicable to sa mga may system unit. Mga system unit, hindi to applicable sa laptop kasi sa laptop medyo iba kasi ang usapan para madagdagan para malagyan ng dedicated video card ang laptop eh. Sa desktop to applicable. Yun nga. Kung maliit lang ang budget nyo, kahit ano lang, kahit 1GB lang na video card, good for good for online studies lang. Pero kung gamer kayo, mas maganda pa rin na meron kayong decent na 2GB to 4GB na video card para sa gaming. Pero kung online class lang, 1GB lang actually okay na. Actually 512 MB okay lang eh. Basta 128-bit pataas. Kung 1GB naman, for online class lang naman, edi kahit 64-bit pero 1GB or 128-bit, better, much better. And one last thing, ito bawal to pero sasabihin ko na lang din, kung marunong naman kayo mag-reformat, siguro consider nyo na gumamit ng light Windows version. Marami namang light Windows version dyan. Hanap lang kayo, download nyo, yun ang gamit nyo, install. Yung mga tipong ang dami ng tinanggal na mga bloatware and sobrang gaan na and good na siya for gaming talaga. Try nyo yan, mga modified na mga light Windows versions. So yun, I hope nakatulong. Yun na yung lahat. Sana masunod nyo. Sana masundan nyo na maayos. Sana medyo madali kayo sumunod sa mga instructions. And yun, nasa display naman kung paano ko ginawa. And yun nga, yung kung merong mga details na kailangan nyo i-type, like yun, silipin nyo lang video description. Masanay kayong gumamit ng video description kasi minsan may mga details ako na ina-add sa baba na wala sa video. Minsan lang naman. Pero yun, mas maganda sinisilip nyo pa rin yung video description ng videos natin. Yun, hanggang doon lang. Next topic naman is about siguro sa ibang parts naman ng computer or anything. Maybe you can suggest for a topic for next video. Ikaw bahala. Just use the comment section below. Okay? I'm Raymond Mangera and I'm out.